Oh, halika na sa amin ay sumama ka. Ngiti at sayang aming ambag. Tara na't manood kay Lisa Vlog. Ohayo Team Lilsa! Hello mga bro! Today po is Thursday, 6:20 AM pa po dito sa Japan. Meron po tayong check-up today and ako lang po mag-isa yung pupunta sa hospital. Bago ako umalis, ito, pinag-prepare ko muna sila ng pagkain para pagkagising nila mamaya ready na. Hindi ko nga po kasama today si Papang kasi hindi po siya pwedeng mag-rest day. May mga bagong trainees po kasi sa kumpanya nila and dahil leader nga po siya po nagtuturo doon sa mga Filipino trainees na bago sakay siya nila. Magko-commute lang po pala ako today papunta po doon sa ospital. Mula sa bahay, sumakay po ako ng taxi papunta dito sa train station. Pwede namang lakarin itong malapit na train station sa bahay namin pero sabi ni Papang, huwag na daw ako maglakad. Natatakot kasi siya na baka pag napagod daw ako, mahilo daw ako at wala akong kasama. But anyways, after ko naman sumakay ng train, nagtaxi po ulit ako papunta naman sa ospital. Medyo mahal lang yung nagastos ko today sa pagko-commute dahil po sa pagta-taxi. Umabot po ata ng mga around 4,000 yen. And nakakawaw yung dalawang taxi na nasakyan ko today kasi mga babae po yung mga driver. Bibihira lang po kasi ako makakita ng babae na driver ng taxi. Kadalasan po kasi mga lolo na hapon. Medyo napaaga po pala ako dito sa ospital. Pero alam nyo, kahit napaaga ako, ang dami pa rin tao na. Mga around 40 katao na ata yung nauna sa akin bago ako. Ang schedule po pala natin today, meron tayong blood test and meron din po tayong dentist. Kahit nasa loob na ako ng ospital, napakainit pa rin. Pero buti na lang, kalbo ako. Konting hangin lang, medyo fresh na sa pakiramdam. Tara, kuha na tayo ng blood test. Malayo pa naman yung number ko kaya nagtimbang muna ako tapos kumuha ako ng blood pressure test. After kong magtimbang at kumuha ng blood pressure test, waiting na ako para kunan ng blood sample. After kunan ng blood sample, punta naman tayo sa dentist. Hindi naman ako nagtagal dito sa dentist kasi chinek lang ng dentist kung may mga umuugas sa ngipin ko. Tapos tinanong din niya ako kung may mga sumasakit ba akong ngipin, wala naman. Kaya after sa dentist, dito na ako kay Sensei, waiting na ako. Medyo kinakabahan ako today. Nagpaalam pala ako kay Sensei kung pwede kong i-video yung usapan namin pero hindi daw po kasi pwede. Kaya after ko kay Sensei, diretso na tayo sa chemotherapy center ng hospital. Nandito na tayo sa chemo room. Yay! Wala na akong docetaxel. Yung Fesgo na lang daw. So, ibig sabihin, lahat ng plano ngayong summer vacation. Tuloy! Ay, sabi ko shimasu. Oo, gomenne. Itayo de. 最初だよね。はい、じゃあスタートでやっていきますね。Tapos na tayo. Sa legs lang kasi tayo today. Ang bilis lang. 5 minutes lang to. Uy, ang bilbil. Tapos na tayo. Magbabayad na tayo. Bayad na tayo. Layo pa ng number. Janitary room. Uwian na. Tapos na tayo. Medyo good news. Pero sa bahay na tayo magkwentuhan kasi lobat na yung cellphone ko. Hindi ako nakapagdala ng power bank. Sa bahay na lang mga bro, okay? Kasi kailangan ko yung cellphone para mag-navigate kung ano yung mga sasakyan kong train. We are back home. Grabe, napakainit sa labas. Buti na lang kalbo tayo. Konting dampi lang ng hangin. Refresh na agad tayo. But anyways, yun yung ating 7th cycle check-up today. And good news kasi wala na po tayong docetaxel. Hindi talaga totally nag-clear yung mga cancer cells natin. Meron pa rin namang mga cancer cells. Pero, ano bang tawag nito? Pwede na siyang i-manage ng Fesgo. Pero kapag dumami na naman yung cancer cells natin, magdo-docetaxel na naman tayo. Parang ganun lang kasi. Pabalik-balik lang tayo.
tayo. Pero for now, wala na po tayong docetaxel. Good news and maganda yung mga results ng scan natin. Kaya wala na tayong docetaxel. Yung nabayaran natin kanina, kahit wala tayong docetaxel, umabot pa rin tayo ng 70,000 plus yen. Kasama yung dental check-up ko today. Tapos, may schedule tayo ng MRI kasi nga, ang napapansin ko, laging sumasakit kasi yung ulo ko eh. Tapos, medyo nahihilo-hilo ako. Yung last time, di ba, nahilo ako kasi hindi ko alam kung sobrang init yun or baka napagod ako. Pero sinabi ko kay Sensei, kaya ang sabi niya, para sure daw, mag-MRI daw ako. Gusto niya makita yung mga activity dito sa ulo ko, sa brains ko. So, yung schedule natin ng MRI, August 1, 10:30 AM. Tapos, another check-up na naman kasi every 3 weeks pa rin yung FESGO, yung ini-inject sa legs. Every 3 weeks pa rin yun siya. So, babalik tayo for that August 15. Tapos, meron tayong check-up na naman sa heart. Ano bang tawag niyan? Basta yung para sa heart, yung tinitingnan nila yung activity naman ng heart ko. Yung parang ultrasound naman sa heart, parang ganun. So, August 15 yun. Bukod sa blood test, kasi yung blood test, tuwing may check-up, meron talagang blood test yan. May additional na, KENSA na naman or test na naman sa heart sa August 15. Pero sa August 1 again, MRI yung ipapagawa sa akin. So, next week na yun. And, mag-share ako na experience ko kasi first time ko lang tong MRI. Kapag nag-vlog na lang ako at saka ko na lang ipapaliwanag kung ano to. Kasi baka may mga hindi pa nakaka-experience, at least masabi ko yung information sa karanasan ko. And about naman sa swelling ko, kasi swelling pa rin ako eh. Kung napapansin ninyo, yung lalamunan ko medyo masakit. Kasama siya sa parang namamaga. Tsaka yung dito sa leeg, at saka yung mga kamay ko, ay yung itong right arm ko at saka yung mga paa ko. Yun yung namamaga sa akin. And okay lang naman daw, sabi ni Sensei, yung mga pamamaga, parang talagang lumalabas talaga siya. Pero mawawala na rin daw ito kasi may stop na yung docetaxel. Pero may experience ko din daw siguro, hindi ko alam kung kailan, pero ito dong namamaga ngayon, magsasubside din daw ito. I'm super happy kasi wala na po tayong docetaxel or yung main na chemotherapy natin. Yung natira na lang is yung targeted therapy natin for the cancer cells. Yung ina-inject kasi sa legs, siya po yung magko-control or magmamanage ng pagdami ng mga cancer cells. Wala pa akong kain. Anong oras na? Mag-aalas 12 na po ng tanghali. So yun lang. Ganito na lang po for today's vlog. And tomorrow, abangan kasi meron kaming pasyal tomorrow. Magsiswimming po kami ng aming summer activity. Isa sa summer activity namin this summer vacation. Yung swimming pool na ni-reserve ko doon sa malayo, sa Fukui, kinancel ko po yun kasi yung parang attraction na nandoon, meron na siya dito sa malapit sa amin na swimming pool, yung sa Nagashima. So tomorrow, ayan, sasama namin kayo sa adventure namin doon sa resort ba yung tawag niyan? Nagashima Spaland Resort ba yung tawag niyan? Basta yun. Bukas, isasama namin kayo sa pasyal namin, okay? So again, yun lang po. Maraming salamat po sa mga prayers, sa mga prayer warriors ko dyan. Maraming salamat po sa inyo talaga. Naiyak ako. Kasi finally, na-survive ko na yung aking chemotherapy na 6 cycle. Siguro makapagpapahinga tayo ng ilang buwan or praying ng ilang taon, 'di ba? So mag-iingat na lang ako ngayon sa mga pagkain na ini-intake ko. Naiyak ako. Finally, after ilang buwan, ayan, natapos natin yung cycles ng chemo. Hindi siguro magigets ng iba na hindi nakakaranas, pero doon sa mga nakakaranas ngayon ng chemotherapy, alam niyo kung gaano siya kahirap. Kaya siguro naiyak ako kasi na-survive ko siya. Ayan. Naiyak ako mga bro, pasensya na. Pero gusto ko mag-thank you talaga sa inyo, sa mga laging nagdarasal para sa akin. Super maraming salamat po. Yun lang again sa vlog natin today. Maraming salamat po sa panonood and sa pagtambay today sa channel namin. Kung nagustuhan mo po yung aming channel, yung aming mga vlogs, especially po kami, please to like, comment, and subscribe. And always remember, whatever you are, be a good one. Bye-bye for now and see you again on our next one. Bye! Sa next vlog ulit! Super thank you mga bro! Bye!